Yun po ang ating Bible verse ito po sa Romans chapter 3 verse 32. At buksan po natin ang ating isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na for all have sinned and fall short of the glory of God. O sa Tagalog, yamang ang lahat ng nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Teaching number 1, sin is common sin. Or which means missing the mark. Ang kasalanan ay naman siya na hindi siya nilait o hindi siya makataga o missing the mark. Ang kasalanan ay hindi lamang basta paggawa kundi ang hindi pagtugon sa pamantayan ng kabanalan ng Diyos. Katulad ng isang palasyo na hindi tumama sa gitara ng Diyos. Sa lahat tayo ay hindi nakaabot sa kalahatan ng Diyos. Ibig sabihin kahit gaano tayo kung kapagabi, talagang may kakulangan dahil lahat tayo ay nagkasala. Teaching number 2, God will not leave the guilty go unpunished. Ang Diyos ay hindi pababayaan at walang parusa ang nagkasala. Ang Diyos ay makatarungan kaya hindi na maaaring baliwala ang kasalanan. Lahat ang kasalanan ay nagtatapat na hapon at hindi siya maaaring magsawa ng tingin. Kung walang hustisya, hindi nagiging banal at mapapagawa ng Diyos. Teaching number 3, Christ alone save us from God's punishment. Kristo lamang makapagliligtas sa atin mula sa kaparusahan ng Diyos. Hindi sapat ang sarili ng mabuting gawa o lilinggan upang matampan ang ating kasalanan. Sa pamamagitan lamang ng sakripisyo ng Diyos sa krus, tayo nagkaroon ng kaligtasan. Siya ang tumulong sa atin upang hindi na tayo matulad ng kaparusahan na narapot sa atin. Activity number 1, every day to believe that God balances good and evil. Maraming tao na naniwala kapag mas maraming kang nagawang mabuti sa masama, sapat na yun para maligtas. Pero hindi ito. Ang katotohanan ay kahit isang kasalanan lamang, hindi pa rin tayo makakaabot sa kamahalan ng Diyos. Kaya ang solusyon ay hindi balanse ng gawa, hindi pagtanggap ng biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Activation number 2, remember that all sin has a day of reckoning. Maaaring naman mukhang walang epekto ang kasalanan. Pero darating yung panahon na ang lahat ay naharap sa Diyos at magbibigay sa iyo. Ito ay paalala na huwag gawing biro sa Kanya at huwag isipin na ligtas tayo kung patuloy tayo ngayon dito. Activation number 3, renounce all sins and pray for spiritual breakthroughs. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagkilala na nagkamali, hindi aktibong pagkagipod sa mali at pagpili ng Panginoon. Ang panalangin ay maharap ang kasangkapan upang makuha ng kapangyarihan na masalanan at makaranas ng pagbabago sa tulong ng Espiritu Santo. Hindi lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.